Nako, nagkatotoo na yung sinasabi ni Senator Dante Marcoleta nung mga nakaraan pa at noon niya pa sinasabi na talaga maaalala niyo sinasabi ni Senator Dante Marcoleta kapag once na nagpaalala itong mga bagyo at ulan na dumarating sa atin, no? Ito ay talagang alarma. Bakit ho? Nakita niyo naman kagabi po na konting ulan lang na bumuhos, no? Bagaman bagyo Inday, pero hindi po sentro sa atin, ha? Malayong malayo, nakita niyo nasa bandang norte, no? At talagang napakalayo. Pero tingnan mo naman yung Quezon City, Cavite, Tansa, lahat ng mga lugar, binaha at hindi na nag-cause ng traffic. Nag-cause ng mga hindi pagpasok, pagkansila ng mga ng paaralan, ng mga opisina, baha sa mga establishmento, nagsara yung ibang mall na sa baha, di ba? Ang dulot ng baha na ito, talagang nakaka-alarma. Kaya ito yung sinasabi ng INC rally nakaraan na INC kayo, INC, rally kayo ng rally. Mukha kayo mga eng-eng, para kayo mga ano dyan. Istorbo lang kayo sa kalsada. O, yan na. No, yan na. Walang pinagkaiba yan kay Noah. Nung panahon ni Noah, ng daong, nagpagawa ng Panginoon Diyos kay Noah ng malaking daong sa gitna ng tuyong lupa. Sino ba naman nasa katinuan ng pag-iisip na gagawa ng isang malaking daong sa gitna ng napakalaking lupa? Kasi mga panahon kay Noah, yung pinagawa ng Diyos yung ark ng daong, no? Malayo sa dagat, malayo sa ilog. So, ibig sabihin, walang tendency o walang possibility na magkaroon ng baha o magkaroon ng kadagat doon dahil niya, tuyong lupa yun. So, yung mga tao tatawanan. Nagtatawanan yung mga tao. Okay lang. Patuloy pa rin si Noah. Ganon din ang ginagawa ng INC. Patuloy sila na ipinaglalaban nila na ito ang dapat. Kaso ayaw nila. Ayaw nila maniwala. Ilang beses na pinagtawanan ng INC pero patuloy na tatagumpay. Hindi niyo ba alam ano sikreto ng INC? Kung ba't natatagumpay? Yung pagtawanan, yung kutsain at laitin sila. Yan ang dahilan kung ba't lumalago ang INC. Hindi, yan napapansin ha. No? Ngayon, ganito. Yung kay Noah, yung panahon niya, kinutsa siya, pinagtawanan siya ng tao. Anong ginawa ni Noah? Nagtiwala siya sa Panginoon. Yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Ang pagsunod ni Noah dati, walang pasubali, walang reserbasyon. Hindi yung sinabi, kasi sa atin kasi pag pinagawa ng Diyos yan o gawa ka ng barko sa gitna ng tuyong lupa. Panginoon, ba't sa tuyong lupa? Panginoon, ba't ang laki-laki ng barko? Wala nang tanong. Hindi nagtanong si Noah. Hindi nagtanong. Wala siyang tinanong sa Panginoon kung bakit ganito gagawin at bakit dito gagawin. At bakit gagawin. No? Basta sumunod lang siya. Yan din ang pananampalataya ng mga INC. Kung bakit sabihin nyo uto-uto, hindi sila uto-uto. May pananampalataya silang sumusunod. Kasi kayo, nasanay kayo, mula ka pinanganak kayo, ang sinusunod nyo lang nanay nyo, pati sarili nyo. No? Kaya minsan yung boss nyo, hindi nyo sinusunod eh. Kahit sa opisina, yung mga boss nila, hindi na sinusunod eh. Sinusunod na kasi dahil sa sahod. Tama? Kasi nasanay kayo, yung sarili nyo, ang sinusunod, yung sarili nyo. Diba? Kasi sinanay siguro sila ng mga ibang mangangaral, ang sabi sa kanila, free will, may kalayaan, wala tayong kalayaan sa iglesia. Yan. Hindi naman, sa iglesia naman may kalayaan ka eh. Di ba? Yan ang sinasabi sa inyo, no? Nangaasar pa kayo sa iglesia, umulan anya ng dinuguan, umulan yata ng ganyan. Maraming reliyon ng bawal ng dugo. Jehovah Witness, Seventh-day Adventist, Muslim, MCGI, dating daan, Iglesia ni Cristo. Napakaraming reliyon na Judaismo. Di ba? Bawal ang mga dugo dyan. Tapos ikaw sasabihin mo, pwede? Sino ka para maniwala kami? Di ba? Sino ka para maniwala kami na pwede ang dugo? Lahat ng reliyon na malalaki sa buong mundo, bawal. Ikaw pwede? Sino ka? Di ba? Sabi ng Biblia, pwede. Kayo ng Biblia. Biblia gamit ng Katoliko. Sabi, bawal eh. Bawal ang dugo, tapos kakain ka. Pinangaasar mo sa INC. Ngayon, inaasar niyo yung INC dahil sa rally na nangyari nung 30 sa EDSA, naging traffic. Ngayon sa baha. Sino dapat yung sisihin? Si Senator Dante Marcoleta? Ang Iglesia ni Cristo? Sino? Si Duterte? Alam nyo kung sino dapat sisihin. At alam nyo kung sino dapat panagutin. Kaso ayaw nyo kasi natatakot kayo. Dalawa lang yan. Either natatakot kayo or napapahiya kayo na ang amo nyo ay sangkot dito. Bakit? Ito, paliwanag ko Nung panahon ng Pangulong Duterte, pagpalagay natin may korupsyon. Pagpalagay natin, no? Sino ang sumunod na presidente na nadatnan niya? Si BBM. Of course, sasabihin ni BBM, nililinis nyo lang ang nadatnan ni Pangulong BBM na korupsyon ni Duterte.
Eh kung may nadatnan pala kayong korupsyon na sa panahon ni BBM na ginawa ni Duterte, bakit hindi kayo nagsimula ng investigasyon kay Duterte itong Blue Ribbon hearing ni Pinky? Tama. Pangalawa, ha? Kung talagang may korupsyon dito sa panahon ni Duterte, dapat man sana inayos nyo sa panahon nyo ngayon. Diba? O ito pa. O sige, ang Pangulong Duterte, 6 years lang ang term. May mga, hindi naman lahat, no? May mga ginawa siyang proyektong masasabi natin na hindi natapos. Kaya nga natatawa ako sa Pinoy Canada eh. Ano daw natapos na proyekto ni Duterte? Marami natapos, pero mas marami hindi natapos. Kasi unang-una, yung proyekto na yon hinihingi ng pagkakataon na matapos sa mahabang panahon. Hindi ka agad-agad sa termino niya. Diba? Kaya nga may presidente susunod eh, ipagpapatuloy niya eh. O, palagay natin, hindi natapos ng Duterte, no? Yung bang presidente, hindi ba tinapos susunod na presidente? Example, yung mga estero, yung mga baha, yung mga kanal, yung mga flood control. Hindi ba sinabi ni Pangulong Marcos mismo? Ano sinabi niya? 5,500 flood control natapos na. Yung pangalawang interview, ano sabi niya? Bakit po, Mr. Pangulo? 5,500 control natapos na. Pag sinabi yung salitang natapos na, ibig sabihin yung salitang na, ginawa sa panahon ngayon, maaring ginawa sa panahon ni Duterte. Natapos na. Correct? At mas maraming ginawa sa panahon ngayon na binadgetan. Tama? Natapos na. Correct? Nasusundan niyo ako? Ngayon, anong sabi niya sumunod na, nire-refresh ko lang kayo, ano sabi niya sumunod na interview? Na andyan, ang flood control nandyan lang, na overwhelm lang. Ha? Pangalawang pagsisinungaling na overwhelm. Ano yung pangatlo, sabi niya? May ghost project dapat panagutin. Diyan na inilagay si Vince Dizon. Tama? Ng DPWH yata ng ano ngayon, sekretary yata, DPWH. Doon na nilagay. Tsaka na nilagay. Di ba? O, ngayon, tanong. Na kaninong panahon ang dapat mapanagot? Sagot kayo. Ha? Sa panahon ngayon. Kasi kung sa panahon ng Duterte, hindi sana doon ka nagreklamo. Hindi sa panahon ngayon. Kasi ngayon ang binabaha eh. Di ba? Kung maaari man may panagot ka sa panahon Duterte, imbestigahan nyo. Pero sa panahon ngayon, sabi niya 5,500 flood control natapos na, napatunayang ghost project. O ngayon, ano ibig kong sabihin na ang INC tama sa kanilang ginagawa? Pinagtatawa na nakaraan, kinukutya nakaraan, istorbo daw, rally kayo ng rally. Ano ba meron sa inyo? Ba't kaya rally ng rally? Si BBM pa naman yung presidente hanggang ngayon, hindi nyo mapababa. Bakit? Unang-una, hindi naman pinapababa si presidente nyo. Ba't huwag kayong guilty? Ang INC nag-rally, parang call up. Walang pinagkaiba yan doon sa isang tao nakiusap doon sa isang amo. Amo, pwede ho ba asikasuhin mo na to? Sila, massive, marami nakikiusap. BBM, pwede bang ayusin nyo ang flood control, maging accountability, imbestigahan na? Bagay na hindi ginagawa, ayaw nilang pakinggan ng INC. Ngayon, kalimutan daw yung flood control, ang daming sabi, tila yata ibabaw sa limot, o ngayon, nagbabaha ngayon. Di ba naalala nyo ang INC? Hindi ba yung tama yung sinasabi ng INC? Na, at ni Senator Marcoleta, ay ang baha na yan, ipapaalala sa atin muli. O, eto na. Nagsisimula na. At ito ay 5% pa lang. Dahil ang mga bagyo at ulan, paparating pa lang. Tandaan nyo, nasa month of July pa lang tayo. Ang mga bagyo talaga, September, October, November. Andiyan yung mga tag-ulan. What if pa kaya pag nakarating tayo sa panahon na yan? Ano ibig sabihin? Natural calamity yan eh. Normal yan, nagbabaha eh. Hindi ho natural calamity yan. Yung mga estero po, tulad ng lugar ko, ano yung lugar ko? Ayoko na banggitin ko anong lugar. Meron dito ate baha. Yung dating mayor nakaupo, baha lagi. Nung nagproyekto yung dating mayor na umupo na ulit ngayon, nag-project siya na ampara sa baha. Doon sa lugar na yon. 3 taon bago natapos. Imagine, hindi nagbabaha. Gumawa siya ng malaking kanal sa ilalim. Hindi nagbabaha. Kahit napakalakas na ulan na matindi pa sa Undoy. Dumating, di ba, may parang Yolanda, Undoy. Hindi nagkaroon ng baha doon. Kasi inayos niya yung kanal. Talagang hindi ghost project ang ginawa niya. Talagang kinala niya. Hanggang ngayon, napapakinabangan ng tao, walang baha nangyayari. Kaya yung mga tao, doon sa lugar na yon, na dating binabaha hanggang leeg, hanggang bewang, pinaka-minimum, ngayon ay magaganda na sila, nag-aalaga na sila ng mga bonsai, mga halaman, kasi kampante sila, hindi nababaha. Tama? Kasi may kanal na. So, yun nagawa ng project. Ngayon, kung lahat ng bansa nagawa lahat ng project at hindi ghost sa panahon ngayon, walang masyadong baha ngayon. Pero, may mga babaha pa rin mga ibang lugar. Bakit hindi? Kasi naulan niya, malakas. Oo, natural calamity.
Pero, hindi mo pwede idadahilan, natural calamity yan. Eh kung natural calamity pala, di sana wag ka na wag ka na magbigay ng budget doon sa DPWH at ipagawa ng kalsada at mga kanal. Kung natural calamity pala. Parang ganito, wag na tayo gumawa ng building, bakit? Lilindol din naman, babagsak eh. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Kung ang building na ginawa mo ay palpak, babagsak talaga sa lindol. Pero kung ang building na ginawa mo hindi tinipid at nasa ayos at nasa magandang pagkakagawa, kahit malakas sa lindol, hindi siya ganun na nasisira. Ganun din sa flood control. Ha? Kaso wala, ghost. Ha? Ayaw niyong aminin. Yun yung bagay na pinagtatanggol ni Senator Marcoleta at ng Iglesia ni Cristo para ipagtanggol sa sambayan ng Pilipino. Pero ngayon, unti-unting ipinapaalala sa atin ng panahon at ng ating Panginoon na kung sino yung nilalait nyo na INC, eto na, ipinaparandam sa atin ngayon. Tama, mali. Di ba? Kaya naiintindihan natin eh. Tama sinabi ng INC. Tama yung ginagawa nila rally. Anya, para sa yung rally nyo, ang konti-konti nyo naman. Ang dami-dami yung nakarang, yung konti-konti yung pasan yan. Umulan ng dinuguan. Ayun, umulan na marami. Binaha ka. Kadalasan na sasabi niya, yung mga umulan anya na maraming dinuguan, yun, binabaha sila ngayon. Nabalitaan ko. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi sumpayan. Yan yung sinasabi ng Panginoon Diyos na ang nagpapakababa, itinataas. At ang nagpapakataas, binababa. Eh, ang INC, nagpakababa, nagrally, lumabas ng kalsada. Yung isa may-ari ng kumpanya, mayaman, INC. Maraming negosyo, isa maganda trabaho, manager. Umupo doon sa EDSA, naglatag ng banig, nauulanan, naapak-apakan siya, naaambunan, napuputikan. Nagpakababa sila para ipakita sa sambayan ng Pilipino na ang rallying ito hindi para sa amin. Dahil kung para sa amin ito, mananahimik na lang kami doon, sasamba na lang kami. No? Wala kaming gagawin, manonood na lang kami. Hindi. Concerned sila, pati yung namamahala sa INC, hindi mapakali sa kanyang opisina o nasan man ang pamamahala ng INC dahil iniisip niya yung kapakanan ng mga tao sa Pilipinas. Hindi lang mga kapatiran sa INC, kundi yung kapakanan ng taong bayan. Naisip ba ng presidente yan? Naisip ba ng mga senador yan? Hindi! Iba naisip nila. Pagtakpan ang flood control issue na to. Tama? Pasensya na kayo. Alam ko maraming bago lagi nanonood sa atin. Libo. Pero, eto hindi ako galit. Hindi tayo nagbabanta. Style ko to. Ito style ko sa pakikipag vlog para lalo atentibo yung utak na makakarinig. No? Wala tong script, wala akong binabasa. Hindi tulad ng ibang vlogger may teleprompter binabasa. Hindi ako tulad ng ibang senador may binabasa. Hindi po ganun. Wala po akong binabasa. Kahit nakapikit po ako, magsasalita po ako. Hindi po ako parang sinusundan ko yung script para ito gumanda sa paningin ng isang tao, para gusto nila gumanda lang sa pang-ayon sa pandinig ng tao. Wala pong ganun. Kahit nakapikit ako magdamag, kaya ko magsalita. 'Di ba? Ibig sabihin nasa puso ang sinasabi. Wala sa isip. 'Di ba? Kaya yung sinasabi ng INC, tama eh. Tama ang INC sa rally nila eh. Nagpakababa sila. O ngayon, inaangat sila ngayon. Bakit? Napapatunayan, baha ngayon. Kagabi, umuulan, lakas na ulan. Alam niya, madaling araw, umuulan. Binaha. Yung mga hindi binaha. Bakit? Sa kalakasan ba ng ulan? Sa dami ng tubig? Hindi. Doon mismo sa sinasabing Ghost Project na kung saan pinagtatawanan nyo ang INC, pati nagsasalita at pinakulong nyo pa yung taong kaisa-isang lumalaban at dapat ipagtatanggol tayo sa taong bayan. Pinagkaisahan nyo, lahat ng trolls gumagana sa Makati, Bildi, natuklasan, may trolls daw, gumagana lahat. Batikusin nyo INC, batikusin nyo si Senator Marcoleta, ito gawin nyo, pagtanggol nyo flood control issue, huwag nyo akong idiin. Ganito gawin nyo, lahat ganun trolls gumana na. Nangihikayat pa kayo. Yung mga pinklawang ganun din. Di ba? Nasaan ang sama mo? Ang sama nun. Di ba? O ngayon, tama ang INC. Pero hindi namin pitatawanan yung nangyayaring baha ngayon. Hindi po pwede. Kasi ang INC, una-una, pag nagbahaya na marami, ang unang tumutulong INC. Oh, sa tingin mo sa lugar nyo, pag nagkaroon lindol, unang tumutulong INC. Di ho ba? Ayun yung matagal na pinagsasabi. Yun yung sasabi na isang daong ni Noah na sumakay na kayo, ayaw nyo sumakay. Nung nagkaroon ng baha, tawa na kayo ng tawa na, ayan na. Eh ngayon, sa panahon natin, symbolical na lang, hindi na literal. Di ba? O ngayon, tama ang INC, hindi, sa rally nila. Tama! Na-realize nila ngayon. At hindi pa yan. Unti-unti nilang ma-realize, sasabihin nila sa sarili nila, tama pala ang INC. Yung kanilang rally
Akala namin yung rally nila ay para pababain si BBM. Hindi pala. Sino dapat sisihin? Sino dapat sisihin? Ha? Yung administrasyon ngayon. Bakit? May ginagawa ba silang pagkilos? Hindi. Wala kayong dapat gawin kasi nandiyan na yan. Ha? Ang presidente walang dapat gawin kasi nandiyan na yan. Correct. Ang gagawin mo lang, payagan mo lang yung mga tao na magsalita at mag-imbestiga. At huwag ninyong ipakulong. No? Hindi naman ikaw nagpakulong eh. Tama? Pero kung nag-utos, tanong ko lang, sino? Magsosolo ba yan? Ha? Pakinggan nyo si Rowena Gonzon sa nagsabi kung sino nag-utos. Diba? Sino nagpakulong kay Seto Marcoleta? Ha? Kayo humusga kung sino. Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Hindi kami alam namin na ikaw ang nagpakulong kay Senator Tanto Marcoleta! Hindi kami bangag! Alam namin ikaw ang nagpakulong kay Mike Dimension! Alam din namin na hindi kami bangag na pinuproteksyonan mo ang anak mo na si Sandro! Kaya mo pinapatigil ang mga investigation ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon! Diba? Yung distrito ni Sandro ayaw imbestigahan. Pero yung distrito ng Davao, iniimbestigahan. Andun lagi nakatutok yung camera. Isipin mo. Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Alam namin kung bakit perfect ang timing mo! Perfect talaga timing. Pinakulong mo si Senator Marcoleta mismo sa araw na magbubukas ang impeachment kay BP Sara! Oh, ganyan yan katutuso yung mga yan. Ganyan yan. Oh, ngayon sisingilin ka ng taong bayan, nagbabaha na. Umpisa nagbabaha. Yun yung mga taong bayan nakakalimot dahil sa mga matatamis na dila ng mga masamang politiko. Na ikasa niya, walang baha na, okay na, Duterte sa panahon Duterte. Eh ngayon, pinapaktik na naman kayo ng mga panahon ng bagyo. Ha? Unti-unting naalala ng tao at nagagalit muli sila sa ginawa ninyo, hindi sa ginawa ng Duterte. Tandaan nyo yan. Dahil yung ginawa ninyo na dapat ipinagpatuloy nyo at inayos nyo yung mga kanal at mga estero, gumawa kayo ng mga project na ang lalaki ng budget, bilyon ang budget, ha? Wala sanang baha. Yung budget dito sa lugar ko, ha? Wala pang 1 billion yun. Almost 400 million lang yun. 400 million lang yun. Yung matagal nang binabaha hanggang leeg, pero hindi na binabaha hanggang ngayon. Ha? Ilang taon na, 20 years na hindi sila binabaha. Dahil doon sa pinagawa ng proyekto noon pa. Ha? Mga 15 years lang pala, hindi 20 years, sorry. Mga 15 years na silang hindi binabaha ngayon. Ha? Dahil sa ginawang kanal na yon. Kung lahat ng Pilipinas sana ganung ginawa, ha, ganung ginawa sana, tandaan nyo, hindi kayo babahain. Oo, hindi kayo babahain. Ha? Hindi, ghost project ang ginawa ng mga walang yang to eh. Di ba? Kaya madalian, naglakas ang mga tunay na lumalaban! Ang mga nagmamahal kay BP Sara at hindi naniniwalang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyong-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa dalawang construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplano na yun? Sino ko pinaplano na yun? Pinlander mo, o ngayon, unti-unti nyo maalala. Hindi tayo natutuwa, ulitin ko lesson learned to Hindi tayo natutuwa nagkakaroon ng baha. At hindi ito yung sinasabi nating gante sa ginawa nila sa INC kay Senator Marcoleta. Hindi po yon. Hindi po, pangit po na sabihin na, sana bumaha para makaganti tayo. Hindi po, masama po yun. Etong baha na to, natural cause na to ng panahon, natural calamity. Na nangyayari talaga, umuulan talaga. Pero ang hindi natural, yung babaha dahil may ghost project. Tama? Ang natural calamity, yung ginawa mo na lahat ng project, pero bumaha pa rin, natural yon. Wala tayong magagawa doon. Pero lahat ng mga binabaha ngayon kasi walang mga project, ghost project. Baka iniisip nyo, isang mahaba lang yon. Ha? Mula dyan sa bahay mo hanggang doon sa convenience store. Baka yun lang iniisip mo, hindi po. Ang pag sinabing ghost project, napakahaba po nun. Syudad po ang nilalakbay nun. Yun po ang laging wala at ghost. Tandaan nyo. Kung may 10 kilometro, meron. Ha? Syudad-syudad po ang haba ng nawawalang ang project. Kaya nga ghost eh. Wala. Kaya malaking epekto po sa mga binabaha ngayon kung ba't binabaha. No? Ngayon, hindi tayo natutuwa bakit binabaha. Pero,
Yung baha na yan ang nagpapaalala sa atin kung bakit tayo dapat i-call up natin ng gobyerno. Ha? Hindi natin dapat pag-resignin. Hindi yun. Mali yun. Ang sa atin lang, nagagalit kami at nagtatanong kami sa gobyernong ito na kung bakit kayo, yung kahit sa isang pag-asa na namin, na alam namin hindi na may susulit, hindi na may babalik yung project na yan, yung kahit sa isang pag-asa namin na maimbestigahan sa pamamagitan ni Senator Marcoleta, nawala pa. Ayaw nyo pang gawin. Yan ang masama kami. Yan ang masamang loob namin sa inyo. Diba? At karapatan namin magkomentaryo at magsalita sa inyo. At hindi po huwag nyo sasabihin na destabilization kami, katulad ni Auntie Claire. Ha? Hindi po ganun yon, no? Huwag nyo lahatin yung isang ginawa ng isa. Kasi yung ginawa ng isa, nilalahat nila eh. Ganun sila kahihinay. Halimbawa, INC member, nagmura. Kasabihin nila, INC masama. Anong kinalaman ng INC sa karamihan doon sa isang tao nagalit at natokso nagmura? Anong kinalaman nun? Di ba? Anong kinalaman na itong nangyayaring yung isa, gagawin yung lahat? Naintindihan nyo? Di ba? Nililin lang nyo kami kung ano mga sinasabi nyo. Di ba? Para na mapagtakpan tong isyong ito. Alam nyo sa impeachment na yan, kulang. 16 na boto, sinabi ni Erwin, pati ni Chis Escudero. Sinabi nila 16 is 16, nasa batas yan. Tapos pagpipilitan nyo pa rin ng impeachment, ha? Alam nyo, wala nang kahihinat na ng impeachment. Pero ginagawa nyo lang yan para yung flood control para pagtakpan. Di ba? Kaya nga tahimik kayo eh. Tahimik yung iba eh. Ayaw magsalita kay Senator Marcoleta eh. Kung talagang mali si Senator Marcoleta, maraming congressman na magsasalita. Ba't nakulong si Senator Marcoleta? Pero ba't tahimik kayo? Kasi may iba dyan sa inyo, guilty. Di ba? Ngayon ay campaign funds. Mo, leader ka, naging congressman ka, naging senador ka, naging presidente ka, duwag ka. Wala akong kilalang leader na duwag. Pag sinabing leader, matapang ka, kahit sa ang ira. Oo. Kahit sa panahon ni Cristo, panahon ni Moises, panahon ng mga lumang tao, ang leader laging matapang. Ngayon lang ako nakakita ng leader na duwag. Duwag sa pananagutan sa taong bayan. Yun lang masama eh. Okay lang maging duwag ka sa physical eh. Hindi ka lalaban. Ayoko, hindi ako lalaban dyan. Suntukan tayo. Hindi ako lalaban sa'yo. Alika, hinamon kita. Hindi ako lalaban sa'yo. Okay lang maging duwag ka eh. Sa kaligtasan ng sarili mo eh. Pero yung maging duwag ka sa pananagutan, mas malala yun. Mas malala yun. Mas marami kang madadamay. At hindi lang sarili mo ang diadamay mo, kundi yung mga yung pinapanguluan mo, yung pinagiging bilang presidente ka, yung pinangangasiwaan mo, nadadamay. Di ba? Number yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang diniklara sa Congress. Dapat sila din lahat ay plunder. Sinungaling sila. Kaya nila si Senator Marcoleta. Kasama sa inyo po. BBM, hindi kami ibangan. Eto sabi ko sa inyo, buwang sa kanila to. Buwang sa kanila yung katulad ng sinasabi ko. Pero sila, pag nagbabasa sila may teleprompter. O kaya sila nanlalait. Wala sila sa yung talakera, nanlalait. Biruin mo, katsaksakan ng fake news yung ginagawa. Fake news ang lagi ginagawa nila. INC niya uto-uto. Uto-uto o sumusunod lang sila. Katulad ni Noah. Ang pagsunod kasi po sa isang religion, tandaan nyo pag kayo magre-religion, sabihin nyo, hindi porket may religion kami, susunod kami sa inyo. Lumayas ka na sa relihiyon mo. Pag yun ang tinuturo sa'yo. Ang pagre-relihiyon, ang pagsunod, ay walang reserbasyon. Tandaan mo yan. Kung gusto mo pala sumunod kung gusto mo pala sumunod at nasusunod yung sarili mo, huwag ka mag-relihiyon. Doon ka sa mga grupo-grupo lang. Sumama ka sa mga Zumba, sa mga ganyan. Anytime pwede kang umuwi, anytime pwede kang magsalita, anytime magsabi ka ng gusto mo, doon ka. Huwag ka pumasok sa relihiyon. Dahil ang relihiyon ng INC ay talagang susunod ka sa doktrina. Sabihin mo, uto-uto sila. Hindi sila uto-uto. Sumusunod sila. Katulad ng sinasabi nila Abraham, nila Noah. Si Abraham sumunod eh. Sinabi, ialay mo si Isaac sa akin. Si Abraham ba nagtanong, Panginoon, bakit yung kaisa-isa kong anak sa pangako, iaalay ko sa'yo? Nagtanong ba siya? Hindi. Anak niya yun Basta sumunod ka, sabi ng Panginoon. Hindi siya tatanong kung ano. Nagbangon siya ng maaga, dinala niya anak niya, kumuha siya ng mga panggatong, hindi niya alam kung ano gagawin niya, basta sumunod siya. Yun ang pagsunod sa isang nasa relihiyon. Sabihin niyo, walang di totoo relihiyon. Hindi.
may dalisay na relihiyon nasa Santiago. Ibig sabihin, may totoong relihiyon. Hindi ito pinag-uusapan kasi totoo. Sa atin lang, ang pagsunod siya, sabi nila, uto-uto, nag-rallyan niya kayo, sumasama kayo, uto-uto kayo. Bakit? Ano masama sa rally? Anong masama kung ang rally ay pinaglalaban para sa inyo? Sige nga, ano masama? Wala. O ngayon, alam nyo na kung ano ibig sabihin ng rally ng INC. Sabi ko nga yun, kaya ito, continue ko yung kay Noah. Si Abraham sumunod. Dinala niya anak niya, si Isaac, sa tuktok ng lupain. Tinanong ba niya, Ama, bakit si Isaac ay dadaling ko? Ano meron? Hindi. Si Noah, hindi siya tanong, bakit Ama niya pinagawa mo ako ng malaking barko sa gitna nito, yung lupa? Hindi siya tanong, gumawa lang siya. Ilang taon niya ginawa yun, yung daong na yun. Ganon din ang paniniwala at pananampalataya na nasa isang religion, lalo sa INC. Hindi sila tatanong kung bakit sumusunod. Dahil tiwala sila doon sa namamahala nila, bagay na nakasulat din sa Biblia. Ang sabi, pasakop kayo, Hebreo 13:17, pasakop kayo sa inyong namiminuno at sa namamahala. Tama, mali? Hindi kasi pinangaralan sila ng Biblia eh. Di ba? Hindi sila, yan sabi ko sa inyo, subukan nyo magbasa ng Biblia. Sa buong buhay nyo, basahin nyo mula Genesis hanggang Revelation. Maiintindihan nyo kung ano yung pinaglalaban ng INC. Maiintindihan nyo. At hindi lang INC, at iba pang relihiyon. Di ba? Hindi po tayo galit ha. Tayo po ay lesson learned to. Marami kayong matututunan lagi dito. Bubusugin ko kayo lagi ng masustansyang pag-usap, hindi lang science, kundi ng Biblia. No? Alam namin na si Bunuan, kunyari si state witness mo para mapagtakpan lamang ang mga galamay mo sa tabi mo. Ay alam namin dito ang punot-dulo ng lahat ng kasakiman ng pagnanakaw sa blood control funds ay nanggaling mismo sa kamay mo dahil ikaw pumirma. Ikaw pumirma! Hindi yan yung pipirma ka na lahat, di ba, sa table ng mayor. Ako kasi naghahatid ako ng sulat sa mayor eh. Dati po ako, nasa City Hall pa ako. Ang mayor, binabasa lang niya yan pag yung kinakailangan basahin. Pero pag alam niya na yung mga pangsahod ng empleyado, yung mga may tinatawag kasi sa empleyado na na yung tawag doon, yung extra, yung hazard pay, no? May mga hazard pay yan. Pag sabi niya hazard pay, yung mga napanggabi, yung mga nasa kalsada, mga nasa field, yung mga nanguhuli, mga nangre-reker, mga MTMB, may mga hazard pay yan, no? Minsan yung mga hazard pay, pinipirma na lang mayor, wala nang tingin-tingin eh. Konting tingin, pero hindi na babasahin, pipirmahan na. Kasi alam niya na paulit-ulit na nangyayari bonbon eh. Hindi naman ito yung bonbon na paulit-ulit na pipirma ka basta-basta wala ka ng pakialam eh. Budget ito ng kung saan, trilyon ang pinag-uusapan, bilyon ang pinag-uusapan. Kung ikaw pumirma ng basta-basta lang, ikaw ang mananagot, ikaw pumirma. Kumbaga sa doktor, inoperahan mo yung tao, sino nakapirman doktor dyan? Yung doktor ang mananagot, pati abogado kung sino nakapirma doon. Di ba? Tapos sabihin mo, wala kang pananagutan, wala kang kinalaman, niloloko nyo ba lahat ng sambayan ng Pilipino? Ha? Maraming tapos sa mga iba't ibang ahensya at gobyerno at mga nasa INC, maraming tapos na matinding abogado, abogada, doktor, lahat tapos sila pag-aaral. Yun ba, niloloko nyo lahat yun? Sasabihin nyo wala kayong kinalaman, pumirma ng budget, may pananagutan ka. Ikaw pumirma. Hindi namin sisisi ikaw ang big fish. Isasabi namin, may pananagutan ka. Sa anong bagay mo may pananagutan ka? Ha? Yung man lang sabihin mo sa amin na imbestigahan nyo, Marcoleta, ipagpatuloy mo tong inimbestigahan na to. Dahil ako nakapirma dito, ako masisisi, imbestigahan natin to. Yun ang pananagutan mo. Doon man lang bumawi tayo. Ay hindi. Totally wala kang pakialam eh. Totally sasabihin mo talaga, hindi mo siya sabihin si Marcoleta makulong. Pero hinayaan natin si Marcoleta nakakulong. Di ba? Eh di ganun din katumbas noon. Tama, mali. Ng budget na pinakarundong tumor na pagdanakaw sa kaban ng bayan, ikaw, PBM, ang pumirma. Sasabihin na naman, hindi porkit pumirma, siya na may gawa. Wala naman siya. Alam mo, kung tutuusin, dapat siya may gawa talaga lahat ng to eh. Kasi siya pumirma talaga eh. Tutuusin lang. Inililis lang namin, ayaw na namin sabihin siya ang big fish. Ayaw namin tanggapin. Pero kung tutuusin talaga, siya pumirma eh. Hindi ho ba?
ikaw ba may iluluwas na malaking pera? At sa pamamagitan mo, kung hindi maluluwas kung hindi mo pinirmahan. Papayag ka maluwas yung pera, ma-contribute yung pera na pinirmahan mo, hindi mo alam saan pupunta yung pera. Payag ka? Eh kahit nga mangungutang ka, di ba, bisa may mga pautang? Di ba, bisa pagpupunta ka sa pautang, may listahan yung pinangungutangan mo. Oh, halika dito, kahit yung mga Bombay di ba? Oh, nakabayad ka nung linggo. Oh, hindi ka nakabayad sa akin ha, ano na to, tubo na to. Oh, pirma mo. Pinapipirma ka eh. Alam niya kasi, nasan yung pera pupunta. At kung nagbayad ka na o hindi pa. Kakarampot na pera lang yun ha. Dito pinag-uusapan ka ba ng bayan? Tapos wala kang kinalaman? Hoy, come on. Doon pa sa salitang wala kang kinalaman. Hindi na kami naniniwala. Hindi kami bangag. Hindi namin malalaman. Yung anak niya mas kakalita. Tapos mas pag-iinitan nyo ang INC, pati si Marcoleta, kesa doon sa karumal-dumal na ginawa sa Pilipinas. Ha? Hindi lang isa ang karumal-dumal nila, marami. Dahil sinasabi ni Saudi ko ay totoo na siya ay nag-insertion kayo ng 100 billion dyan sa flood control at ang 25 billion na sinasabi ni Saudi ko ay hinatid niya mismo sa bahay mo. O, sasabihin nila, saldi ko, naghatid ng 100 million, naghatid ng insertion, naglagay. Ayaw nilang paniwalaan. Alam mo sabi ng mga vlogger, alam mo sabi ng mga pintawan, alam mo sabi ng mga loyalista, asa ng ebidensya nyo? Paano magkakaroon ng ebidensya? Ayaw nyo mag-imbestiga. Una-una yung Cabral Files, hindi nyo pinapakita. Si Leandro Biste, ilalabas yung Cabral Files, ayaw nyo ilabas yung original. Kasi pag nilabas ni Libiste yung Cabral Files, kaya ayaw nyo labas yung original, gusto nyo mauna si Libiste, para sabihin nyo peke yung kay Libiste. Mautak si Libiste, hindi nalabas yun. Ang gusto ni Libiste, sabay nyong ilabas. Ilabas yung hawak ni Libiste na bigay ni Cabral, na bubuhay pa siya kuno, yung pangalawang papel na original mismo ng gawa ni Cabral. Pagbabanggain yun. Tama? Ayaw nilang gawin kasi mabubuking na original yung hawak ni Libiste. Tama? Marami mabubuking. Nasa na yun? Maraming insertion yun Ganun na lang yun? Tapos sabihin nyo, asa ng ebidensya nyo? Ayaw nyo maglabas ng ng investigasyon Paano lalabas yung ebidensya? Di ba? Madali lang yan Kunin lahat, kalkalin yung mga budget insertion kung meron. Naglagay ng 100 million, makukumpit naman yan Bank teller nga Matalino mga bank teller, ha? Ako minsan isang beses, nagsusugal pa ako Nagsusugal pa ako dati, Hindi namin mautakan sa sugal Bakit? Ang galing magaling pala sa mathematics, galing mag-compute Hindi siya nalilito. Daming perang maano sa kanya, basta di siya nalilito. Alam niya kung may utang doon, may gagano, pati sukli parang calculator utak Di ba? Alam nila yan. Marunong mag-compute yung mga yan kung saan napunta yung pera. Ilabas yung Cabral Files, ilabas yung lahat. Sasabihin nyo, walang ebidensya. Ngayon, sino ang mananakot sa flood control? Nauna pa ninyo pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Saan naman ang ustisya dyan? Saan naman ang katarungan dyan? Pagbubulaan pa nila yan, kompleto na lahat. May ebidensya, may video, may picture, lahat na, kompleto na. Nagsalita na yung budget appropriation, pati yung speaker, nasa executive daw, nagsalita na lahat ng salita. Samantalang ito, mga to, si Marcoleta tinatarget, isa lang ibig sabihin, alam nyo kung sino mastermind, ayaw nyo madiin. Dalawa lang, kaya ayaw nyo madiin. Una, nagpapakadyos kayo doon sa amo nyo. Pangalawa, takot kayo kasi baka makulong kayo. Hindi kami ganon. Hindi kami bangag. Para hindi namin alam na ang huling magtistigo ng mga 18 na Marines kay Senator Marcoleta at kay Senator Pia Cayetano nandun sa testimony nila na nagatitig sila ng pera doon sa Ilocos Norte. Ayaw nyo imbestigahan, walang ebidensya. Paano magkaka-ebidensya ayaw nyo mag-imbestiga? Sakay nakakita, pag nag-imbestiga, may ebidensya dapat. Kaya nga iimbestigahan hahanap ng ebidensya Yung bang lugar na kung saan yung crime scene nandoon? Pwede o bang sabihin, may nagkaroon ng crime scene dito kanina, huwag kayong mag-iimbestiga. Bakit? Asan ang ebidensya nyo na nagkaroon ng crime scene dito? Ganun
Kaya nga mag-iimbestiga sa lugar na yon, tatalian yung yellow ribbon, itatalian, di ba? Para wala mo nang dadaan, magpo-forensic dito, magsosoko, iimbestigahan to. Hahanap tayo ng mga ebidensya kung may lubid o may, para si Conan, yung may mga buhok ba, may mga hibla, perdible, o bala, o naman. Lahat sa crime scene na yon, iimbestigahan yung fingerprint, hahanap ng ebidensya. Hindi mo pwede sabihin, wag na kayong pumasok sa bahay na yan kasi wala kayong ebidensya para mag-imbestiga. Ginagawa niyong baliktad. At ang masama, pinaniwalaan ng mga politiko yung sinasabi ng karamihang vlogger na binabayaran na kailangan muna ng ebidensya bago mag-imbestiga. Pinaniwalaan nila yung bagay na mali. Tama, mali. Pasensya na ko ya, sumisigaw ako, hindi ako galit. Ito ay style ng aking pagbablog. Para hindi tayong tinatakot natin sila, hindi po yon. Ito po ay aral, malaking aral po to. Ito po ay mabubusog lagi kayo ng katotohanan. Hindi ito yung nakatunganga lang ganyan na parang nakikinig lang. Hindi po yun. Inulit niya lang yung sinabi na ano, hindi po. Dito po, napapaliwanag natin isa-isa. Ang pinapanigan mo ay ang malalapit sa iyo. Kaya si Bunuan gagawin nilang state witness. Meron bang state witness na siya mismo pinakamataas na opisyal ng DPWH? Tama ba yun? Hindi! Tama to? Gusto lang nila. Sabi si Bunuan na si Romualdez ang mastermind. Para tumigil na tayo lahat. Kung si Romualdez ang mastermind, so may mas mastermind pa sa kanya. Tama? Kasi speaker lang siya eh. Sa isang eskwelahan ba, kung may kalokohan na ginagawa doon sa isang eskwelahan, sisisihin mo lang ba yung principal? Pati yung owner. Tama? Pwede ba ang si Romualdez lang ang mastermind? Yun ang mga tinutukoy ni Senator Marcoleta sa kanyang Luribon investigation kung kaya pinatigil, kaya nila inagaw ang Senate presidency para tumigil si Senator Marcoleta ang kakaimbestiga kung sino ba talaga ang mga hinatira ng pera ng mga bodyguard ni Salvi Co. Yes! Sinabi nila, nagatipin sila. Sinabi nila, nasa news yan. Nagatipin sila ng pera. Isabi mismo nagsabi sa kanyang video, nagatip siya ng pera, 25 billion kay BBM. Ang sagot ng BBM sa akin, nung sinabihan siya na nagrarally tayo, sabi niya, bigyan rally. Okay, maraming salamat sa iyo, Rowena, Attorney Rowena Guanzon, napakagaling niyo po. Pagsisiwalat. Salamat sa pagpapaalala sa inyo sa taong bayan. No, ang dito lang po, ito po ay komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang lesson learned to na marami kayong matututunan at makabuluhang talakayan lagi ito. No? Kung saan masustansyang pag-uusap, marami kayong bagong natuklasan na naman. No? Science, biblical, psychological, lahat halo-halo dito at syempre more on politics tayo na komentaryo, no? Nasa demokrasyang bansa tayo, karapatan natin magsalita ng malaya na walang pagbabanta, na wala tayong sinisiraan tao. At sinasabi na natin kung ano ang katotohanan at ano dapat nilang gawin, no? Maraming salamat, paalam po sa inyong lahat.